tatanggapin niyo pa rin ba ang inyong presidenteng adik na si Marcos Jr. at ang asawa niyang kidnapper na, adiktos pa, smuggler pa? Sapat na po ang ebidensya na sinasabi ng Beverly Hills Police based on that report ng bilyonaryo and ang report ng Coroner's Office para imbestigahan at maparusahan ang lahat ng mga adiktos dito ay dyan sa Pilipinas at yung mga kasama dito sa Beverly Hills Police. Imagine nyo, ano siya? Deputy Social Secretary ni Bangag Jr. Hindi tinanggal. Nanahimik ang bangag na administrasyon. Ayaw, sabi na kahit ni isang tuldok, patuloy na sumusweldo sa pera ng bayan. Si Dina Tantoco, patuloy niyang ini-enjoy ang pera ninyo, ang perks. Huling-huli naman na ng Beverly Hills Police na siya ay umamin nga na nagtumira ng iba't iba o samot-sari o pulburon salad dito sa Beverly Hills Police. At tama si Cathy Binag na ang nakapaligid. Tama si Pangulong Duterte, dahilan kung bakit pinagkanulo sa ICC. Dahil si Pangulong Duterte ang isa sa nagsabi na adiktos si Marcos Jr. at ang kanyang mga gabinete ay tumitira sa eroplano o kung saan man sa Davao City. At sinigundahan yan, kinonfirm yan ni Cathy Binag. Kaya no wonder, hindi pa rin nila kinakasuhan si Cathy Binag kasi may ebidensya ang palangga ninyo at totoo ang sinasabi niya. Dito nga napatunayan natin sa paglabas ng Beverly Hills investigation, Beverly Hills Police investigation at sa result ng Coroner's Office. Ulit-ulitin natin mga palangga. Hindi nyo ito babaliwalain dapat. Sino ang gumastos sa biyahe nila? Kayo. Sino ang nagbayad sa hotel? Kayo. Sino ang nagbayad sa event na pinuntahan nila? Sino ang nagbayad sa mga kasama ni Lisa I will survive at hindi nakasurvive, di ba? Si Tantoco, nagkanta-kanta sila doon sa 5-star hotel. Kayo. Hotel accommodations, lahat, allowance, pang shopping, kayo. Tapos ayaw niyong kumilo. Si Maharlika na gaganon ng lola ninyo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Itong si Bangag at si Lisa Tanas, di ba? Magkakasama sila kasi iniiwasan nila ito na malaman ninyo. Ngayon, napakalinaw na sa sikat ng araw, mga kababayan, na sila ay talagang pulboronic. Papayag ba kayo ng isang tambay na nalulong sa masamang bisyo ay ikukulong? Pero si Bangag Jr., kasama niya mismo ang kanyang Deputy Social Secretary na sila ay nagsisesyon dyan sa Malacanang at dinala nila dito ang kanilang kajotahan, ang ka-adictus benedictus sa Beverly Hills. Diba? Kaya divine intervention, nabawian ng buhay ang kanyang asawa at nalaman ngayon ng taong bayan na kontaminado o may pulburon effects ang kanyang system. So ano pa inaantay ninyo? Yung mga pulis, yung mga sundalo, mga pukin ng ina ninyo. Kita ninyo ang ginagwardyahan ninyo, ang sinisilbihan ninyo. Kasama yan sa binabantayan nyo dyan sa Office of the President, si Dina Arroyo Tantoco. Aminado siyang adictus benedictus siya. Imagine ang pera ng bayan, binabayad sa PSG, na binabantayan, sinisecure ang isang adictus benedictus na presidente at ang kanyang mga appointees. So papayag na lang ba ang mamamayang Pilipino na ganun-ganun na lang? So hypocrisy, double standard at lahat na ng kajotahan, mga kababayan, ang ginagawa ng gobyernong ito. Pinapakulong ang inyong mga kamag-anak kapag nahulihan ng isang sachet o isang butil dyan ng mga pulis, pero sa Malacanang, nagpa-party sila. Nagpupulburon party sila. Saan na yung mga dramatization?
ng gobyernong ito, PIDEA, PNP, NBI, nagbidabidahan sila doon, hulihin namin yung mga smuggling, chuchuchuso. Nagkamali ba ako? Sino ang smuggler ng pulburon? Nagkamali ba si Marlica? Diba? Na-absuelto. Yung, who's that? Yung si, remember, Mark Anthony Say. Excuse me. Dali lang. Yung nahulihan na si Mark Anthony Sayarot, nakasama ni Marcos Jr. nung una-unang travel niya sa New York. Diba? Na-absuelto yan? Yan ay kasabwat doon sa nag-transport ng kung di ako nagkakamali, 1.8 tons na pulburon sa Australia. Naalala niyo yon? Tapos na-absuelto bigla. So alam niyo na talagang walang batas sa Pilipinas at pagkakampi nila ay pwede talagang ma-absuelto. Now what? Asa na ang PIDEA? Nasa na ang PNP? Di ba? Anong mga kadyutahan na lalabanan nyo ang pulburon? Hindi nyo gagayahin ang ginawa ni Pangulong Duterte na talagang pinaghuli at nirehab yung mga nalulung sa masamang bisyo dahil sinabi ninyo dapat hindi bloody. Bakit nila sinabi ni Bangag yan? Hindi bloody yung approach sa pag-solve ng mga addictus benedictus. Kasi ayaw nilang saktan yung kapwa nilang addictus. Ayaw nilang hulihin dahil mismo in-appoint nila nandyan sa loob ng Malacanang. Sana malinaw yan sa mga kapulisan at mga sundalong mga supot na ayaw kayo ipagtanggol, mga kababayan. Hindi na dapat kayo nagtitiwala sa gobyerno ni Marcos dahil dito ni Bangag Jr. dahil kitang-kita ninyo na talagang sila ay mga addictus benedictus. Dapat imbestigahan yan si Dina Arroyo at dapat yan tanggalin na kaagad ni Marcos. Kung si Marcos at si Lisa Satanas ay matino. The moment, dahil alam naman nila yung nangyari dahil kasama ni Lisa tatanggalin niya kaagad si Dina Arroyo dahil nga umamin na siya ay nag-addictus benedictus. Pero bakit, charge natin, pero bakit ayaw tanggalin yan? Eh magkakasabwat sila sa pag-addict. Ba't nga naman tatanggalin yan? Pero kayo mga maliliit na mga mamamayan na nalulung sa masamang bisyo ay kulong agad. Di ba? Kulong kayo kaagad. Dapat tinanggal niya noon pa, nung March 8, nung namatay, di ba, ang asawa ni Dina Arroyo at alam exactly ni Lisa ang nangyari dahil nga pareho silang addictus. Tanggal na dapat yan. Dito pa sa Amerika, di ba? Harap-harapan na sila ay what? Ano? Dapat nga mailabas pa kung sino nga yung talagang mga nakapaligid nila, nakapaligid sa kanila bago sila matay, di ba? I don't know, accurate lahat yan. For sure, marami pa tayong makukuha information. Mga kababayan, bakit walang paliwanag si Bangag? Kumusta na si Clarissa Taratara, si Claire Castro, Clarissa Castro? Puro sinasabi niya tayo ang fake news. Ngayon, umamin na si Dina Tantoco. Umamin din yung nanay na tumitira talaga yung kanilang anak. At umamin ang asawa na silang dalawa ay tumitira. Ano gagawin nyo? Papayagan nyo na lang ba na ang inyong mga namumuno sa inyo, yung mga ina-appoint ni Bangag at yung mga tao sa Malacanang ay mga addictus? Ay, buwa ka ng ina. Mabubulok kayo sa kahirapan at magiging addict na ang inyong mga pamilya sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na buwan, sa sumunod na taon, kung hahayaan nyong si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Paulit-ulit natin, kaya nga hinahamon natin sila, di ba? Ilabas nyo ang manifesto sa eroplano, ilabas nyo ang resibo kung sino ang nagbayad sa hotel, Beverly Hilton Hotel. March 3 pa sila nandoon. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilan yun? Sabihin mo na lang kung 1,000 per $1,000 per night yung kanilang room. That's $6,000. Ilan sila? Ilan ang nag-check-in sa Beverly Hilton? Ilan ang nag-check-in sa Waldorf? Kasi hiwa-hiwalayan sila. Ilan ang nag-check-in sa The Beverly Hills Peninsula Hotel? Di ba pinuntahan ko lahat yan? Nag-social climbing 101 tayo dito. Dapat imbestigahan ng PNP, ng PIDEA, ng NBI ang lahat ng kasama sa entourage ni Lisa Satanas kung sino ang mga addictus doon. Pero gagawin ba nila yan? Hindi nila gagawin yan, mga palangga. Kung sila ay matino, kung matino ang ating gobyerno
At kunwari na naman, walang kinalaman si Matos Jr. dahil kunyari wala siyang kinalaman sa nangyari talaga kay Dina Tantoco at kay Paulo na wala siyang kinalamang adictus, yun ay tinanggal niya kaagad nung the moment na nalaman niya. At mga kababayan, mag-open ka agad ng investigation, i-activate lahat ni Marcos Jr., NBI, PNP, investigahan nyo to kasi nakakasira to sa aking liderato, chuchu. Pero hindi niya gagawin. Kasi alam niya, nakaklase niya sa pulburon. Dapat ikulong yung mga putang inang ito lahat dahil sila ay addictus benedictus. Pondo po ng gobyerno ang ginamit nila, pera ng bayan habang kayo ngayon ay binabaha. Ilan ang namatay, ilan na naman ang displaced every year. Bawat tag-ulan, kayo ay kinakabahan, inaanod ng baha ang inyong mga kagamitan. Pag minalas, namamatay ang inyong mga kamag-anak, nawawash out ang inyong bahay. May flood control naman, di ba? 5,500 flood control project. Di ba? Hangin lang pala last year, and now binabaha na naman kayo. Then paulit-ulit na lang tinatanggap ng taong bayan na okay lang ba sa inyong ganyan? Din pinamumunuan kayo ng addictus benedictus na si Marcos Jr. Ayaw niyong kumilos, tatanggapin niyo na lang na every year babahain kayo, kakabahan kayo, anurin ang inyong mga gamit, ang inyong mga pictures, ang inyong mga dokumento, mababasa lahat. O sabi ko, ang kamalasan, maaanod ang inyong mga mahal sa buhay. Kasi pinapayagan nyo na ganitong binabalahura ang pera ninyo, mga kababayan. Ulit-ulitin natin, appointee ni Bangag Jr., si Dina Arroyo Tantoco na umamin na hindi lang po pulburon ang tinira nila, kundi pinaghalo pa ang MJ at ang may mga tableta pa, di ba? May mga blue pill pa at mayroon pang alak. Kaya hindi talaga kinaya ng system niya dahil sangkatutak pala ang kanilang ginamit. Parang ano tawag dyan? Salad. Pulburon salad or, pulburonic salad ang tawag dyan. Iba-ibang klase. May pill, may pangsinghot, may ringgilya, may syringe pa and everything, di ba? Doon sa report ni Dean Chase na inulat sa inyo. Meron sila talaga ditong, yari sila dito sa Amerika. Meron silang, umamin, based nga sa report ng bilyonaryo, umamin ang appointee ni Bangag. At marami pa yung lalabas. Meron po sila ditong pananagutan sa batas ng Amerika at dapat sa batas ng Pilipinas, pero hindi yan pananagutin ni Bangag dahil nga kaklase nila. Walang official statement, ang Bangag puro tahimik kasi alam niya na magkaklase sila, sabay sila dyan sumisingot. Kaya nga, di ba, may pagkakataon nung araw ng kagitingan, nung 2023, was it 2023, di ba? Na may nahuling powdery substance dito si Bangag habang may seremonya ang ginawa ng AFP ng kanyang PSG, inabutan na lamang ng panyo si Bangag at pinunasan ang kanyang pulburon dito sa kanyang nguso. Pero okay pa rin din sa inyo, di ba? Ayaw nyo talagang kumilos. Gusto nyong bahain kayo every year. Gusto nyong nakawin ni Lisa Tanas ang pera ninyo. Ang mga kronis, ang lahat ng mga buwaka ng inang politiko. Merong obligasyon kayo lahat, mamamayang Pilipino, na magsalita, lumabas sa kalsada para inyong protektahan ang inyong mga anak dito sa mga appointees at mismo kay Lisa Tanas na kidnapper, smuggler, addictus benedictus dahil binababoy nila kayong lahat dyan sa Pilipinas at lahat ng OFW at lahat ng Pilipino sa sulok man ng mundo. Imagine nyo, itinago nila sa inyo, March pa ito, kailangan pa nilang magsalita. Kung hindi inilabas ng Coroner's Office, ng Beverly Hills Police, ang kanilang investigation. So kung walang investigation, hindi sila aamin. Kaya nga sa Pilipinas, lahat ng mga kasabwat nila, pinagtatakpan nila. Nasaan ang DOJ now? Si Remulla, Jutang Ginemesca.
Hindi ba dapat pananagutin mo ito, mag-imbestiga ka? Di ba? Department of Justice eh. Hindi ba dapat imbestigahan nyo lahat ang kasama ni Lisa Tanas doon sa entourage yon? Ulit-ulitin natin kung saan galing ang pulburon, ang Mary Jane, ang mga pills, paano nila nailusot papuntang Amerika? Nilusot ba nila galing ng Pilipinas o binili na nila dito sa Beverly Hills? Or may contact sila dito? Ni isang kongresista, ni isang senador. Walang, although si Bato, I think, nagsalta about it. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan to. Si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, nakasama sa party. Bago namatay, ni isang word wala. Dapat magpaliwanag ang lahat ng ito, lahat ng itong mga ano na ito, lahat ng mga kasabwat na mga kasama doon, mga kababayan. Pera nyo to. Di ba, alamin nyo, ang pinangdroga ba nila ay pera ng bayan. Definitely, pera ninyo ang binayad sa Beverly Hills Hotel o Beverly Hilton Hotel. Pera nyo yun, mga palangga. Dapat meron silang, managot sila sa batas dyan sa Pilipinas at batas sa Amerika. Pero again, hindi nga mapapanagot yan kung lahat ang mga politikong kasama dito, si Jinggoy Estrada, si Chis Escudero, si Frasco, at iba pang mga artista doon, mga artista, yun, dapat imbestigahan din lahat yun. Dahil nga ang pinag-uusapan natin dito ay pulburon. Bawal na bawal ang pulburon sa buong mundo na magpuslit ka o gumamit ka. Umamin na ang nanay, umamin na si Dina Tantoco. Nilabas na ang toxicology test. Andyan na ang Beverly Hills Police. Ano pa ang gusto ng mamayang Pilipino? Tatanggapin nyo pa rin ba ang inyong presidenteng adik na si Marcos Jr. at ang asawa niyang kidnapper na, adiktos pa, smuggler pa? Sapat na po ang ebidensya na sinasabi ng Beverly Hills Police based on that report ng bilyonaryo and ang report ng Coroner's Office para imbestigahan at maparusahan ang lahat ng mga adiktos dito ay dyan sa Pilipinas at yung mga kasama dito sa Beverly Hills Police. Imagine nyo, ano siya? Deputy Social Secretary ni Bangag Jr. Hindi tinanggal. Nanahimik ang bangag na administrasyon. Ayaw, sabi na kahit ni isang tuldok, patuloy na sumusweldo sa pera ng bayan. Si Dina Tantoco, patuloy niyang ini-enjoy ang pera ninyo, ang perks. Huling-huli naman na ng Beverly Hills Police na siya ay umamin nga na nagtumira ng iba't iba o samot-sari o pulburon salad dito sa Beverly Hills Police. At tama si Cathy Binag na ang nakapaligid. Tama si Pangulong Duterte, dahilan kung bakit pinagkanulo sa ICC. Dahil si Pangulong Duterte ang isa sa nagsabi na adiktos si Marcos Jr. at ang kanyang mga gabinete ay tumitira sa eroplano o kung saan man sa Davao City. At sinigundahan yan, kinonfirm yan ni Cathy Binag. Kaya no wonder, hindi pa rin nila kinakasuhan si Cathy Binag kasi may ebidensya ang palangga ninyo at totoo ang sinasabi niya. Dito nga, napatunayan natin sa paglabas ng Beverly Hills investigation, Beverly Hills Police investigation at sa result ng Coroner's Office. Ulit-ulitin natin mga palangga. Hindi nyo ito babaliwalain dapat. Sino ang gumastos sa biyahe nila? Kayo. Sino ang nagbayad sa hotel? Kayo. Sino ang nagbayad sa event na pinuntahan nila? Sino ang nagbayad sa mga kasama ni Lisa I will survive at hindi nakasurvive, di ba? Si Tantoco, nagkanta-kanta sila doon sa 5-star hotel. Kayo. Hotel accommodations, lahat, allowance, pang shopping, kayo. Tapos ayaw niyong kumino. Si Maharlika na gaganon ng lola ninyo. Na tutuyuan na ako. Ay na pa ako actually, nagtrabaho tayo ng bonggang-bongga. I was too busy doing my, licenses dito sa natin. Sa ating mga kanegosyohan. Okay?
Nag-email tayo and everything, kaya dapat kayo na pa tayo mag-vlog. Okay? Nasaan na ang, who's that? Ano yan? Ethics Committee, Blue Ribbon Committee ng Senado, ng Kongreso. Nasaan nang itong mga ito? Bakit ni isa sa kanila ngayon ayaw magsalita? I-audit dapat to ng COA. Kung ano, ilan, magkano nagastos ni Lisa Tanas para lang mag-addict sila dito sa Beverly Hills. Ilang milyon o bilyon ang nagastos nila. Nung sila dito ay nagpulburon. Gamit ang pera ng bayan, COA, anong ginagawa ninyo? Si Bangag ayaw i-terminate. Kasi nga, kaklase nila, ayaw sibakin si Dina Arroyo Tantoco. Nandyan pa rin, ulit-ulitin natin, nag-enjoy. Walang official statement, walang utos na magkaroon ng investigasyon. Diba? Kasi para malaman natin kung sino-sino sa binitbit ni Lisa Tanas ang mga gumamit ng pulburon doon. Na pinamasaian gamit ang pera ng bayan. Kaya sabi ko pa, ulit-ulit namin, sinasabi dito na ilabas ang manifesto. Wala na pong integridad si Bangag. Pulboronic, ang tagal-tagal ko na ditong nagngangalngal. At eto na lahat, lumalabas na ang katotohanan, umami na ang mga appointee nila na si Tantoc Arroyo, si Dina Arroyo, na nagja-jamming sila, tumitira silang mag-asawa. At the expense of people's money, Filipinos' money, taxpayers' money. Tatanga na lang kayo. Wala kayong gagawin. Saan galing, mga kapalangga, ang pulburon? Kay Marcos Bangag ba? Kay Lisa Bangag ba? Si Bangag ba ang nagsusupply? Yung ba mga nahuhuli nila dyan sa Pilipinas na mga pulburon? Yun ba ay iniimbak nila sa bahay nila para mayroon silang forever or lifetime supply ng kanilang snort? Kayong mga kapulisan at mga sundalo na sinasabi nyo, you have to protect the people. Sino pinaprotektahan nyo? Ang mga addictus benedictus, mga kababayan. Malinaw pa sa sikat ng araw ngayon na hindi lang pulburon, halos lahat ng illegal na ipinagbabawal na substance o tableta ay tinitira ng mga buwakan ng inang ito. Wala kayong gagawin? Nasa na muli yung PDEA? Okay? Ano yung Dangerous Act na yan? Dangerous Act number 9165. Oh, ano? Wala ayaw niyong panugutin? Yung mga umamin? Tatahimik na lang kayong lahat? Magko-conspire na lang kayo kay Bangag dahil binibigyan kayo ng pera para hindi kayo umimik? Kawawa na masyado ang bayan. Sa ginagawa ni Marcos Jr., nakita nyo naman, bumabangag-bangag, ngumingiwi-ngiwi, at si Lisa Tanas na sobrahan, bumubutod-butod na sa kalalaklak ng alak, pera ng bayan, at magkanong alak na nilalaklak niya. May isang bote na 50,000 pesos o mahigit pa. Depende sa klase. Ayaw ngayon. Okay? Ayaw ngayon imbestigahan. Ito'y malinaw na gross misconduct, grave abuse of authority, lahat na mga kababayan ng kajotahan ng gobyerno ni Bangag. Ayaw pa rin panagutin. Ayaw nyo pa rin kumilos. Anong gusto nyo? O uwi ako dyan para mag-lead? Definitely hindi ako uwi dyan. Dahil 7 warrant of arrest ang inihain sa akin kapalit nitong mga pag-expose ko. Gugurgurin ako ng mga hayop na yan. Wala nang kwentang mamuhay sa Pilipinas kung ang papresidente ninyo ay addictus benedictus, mga kababayan. Nagpa-party, nagko-concert, di ba? Lahat na lang ang ginagawa ni Bangag ay kaadikan. Wala kayong makikita na tangible, na achievement ng Bangag na ito. Kung di lahat ay kaadikan. Nasaan ka na? Nasaan ka, Chis Escudero? Nasaan ka, Jinggoy? Kasi wala pa, chinek ko yung Senate committee
sa website nila, wala pang mga bagong itinalaga doon sa mga committee na yon. Kaya hindi natin alam kung sino yung sa Blue Ribbon, kung sino sa Committee on Drugs, Committee on yung Ethics, 'di ba? Wala pa. My God, kawawa naman ang ating mga palangga. Kawawa naman kayo dahil ayaw niyong ipaglaban ang inyong karapatan. Ayaw niyong magsalita. Ayaw niyong manindigan. Kailangan managot silang lahat. Sino-sino mga cabinet secretary na binitbit ni Lisa, nakasama sa party ang tumira ng mga tableta, suminghot ng mga suminghot ng mga pulburon. At ano ba yung singhot, hit-hit, umihit-hit ng damo. Sige nga. Antayin niyo pa ba? Actually, mga kababayan, nag-request ako ngayon, kaya nag-busy din ako. Asan na ba yun? Nag-request ako ng, I hope maibigay ng Beverly Hills Police ng video. Where is that video? Dali lang. Ay, video, sorry. Okay, here. Ito, mga kababayan. Ngayong araw na ito, ayan. Beverly Hills Police Department, nag-email ako, ayan. In-email ko to. Okay, tika natin. Alright. Ito. Ito na lang. Ayan, nakita niyo to. Police records. Ayan, nag-request tayo. May perma po yan. Ayan, oh. May perma ko yan ng bonggang-bongga. Na-request ko to, kaya nabisi-bisihan ako. Ang sabi ko dito, ayan, Beverly Hills Police Department. Ayan yung pangalan natin sa unahan. Na-request ko yan. Request information. Okay, wait a minute. Okay. Nag-request tayo ngayon. Ayan. Actually, nag-request na ako. Finalo up ko lang. Pero ito bagong form to. Dati hindi ko to nakita. Ang sabi dito, request for information. Ano na-request ko? Video. Okay? Other police records kasi ang na-request ko video. Ayan, at sinikan ko yung video, mga kababayan. I hope mabigyan tayo. Okay? Death of investigation. Ayan. Dali lang. Ayan. Nakita nyo yan? July 22, 2025. Ayan, nakita ninyo? Police records document requested. Request ko yan ngayon. Okay, nag-attach ako ng ng ID ko and everything. I hope mapagbigyan tayo. Ayan o, video. Nag-request tayo ng video. Sana ibigay ito sa atin. Okay? Video, nakita nyo? Chinek ko yung video na yan. I hope maibigay sa atin, di ba? Sabi ni Bel Castro, Miss Marlica, ask mo kay Amy, alam niya yan. Eh, yun, alam naman natin yung si Mangga, mga kababayan. Puro cover up lang yan. Okay? So, I hope mabigyan tayo ng CCTV, ay ng video, whatever, kung anong maibigay nila. At ang sinasabi ng bilyonaryo, sa kanilang report, sana mai-update din yung report na ibinigay sa akin. Hindi ko alam, baka inarangan nila pag sinabing, pag nag-request dyan yung pangalan na Maharlika, ha, huwag niyong bigyan. Hindi natin alam. Pero kasi karapatan po yan dito sa public record kasi, hindi pwedeng mamili ang Beverly Hills Police kung sino lang ang bibigyan nila. Once na public record yan, hindi nila pwedeng itago yan dahil may pananagutan sila sa batas ng Amerika. Kaya abangan natin, di ba sabi ko sa inyo, may mga in-email ako. Siyempre hindi naman kaagad-agad sumasagot. Kaya busy ang buhay ko. Na dapat inaasikaso ko na itong iconic Claire Collective natin, yung ating ICC. Pero mas inuna ko itong mga issue ng mga bangag. Kaya kanina busy-busyhan tayo, kakadrop ng mga letter at kung ano-ano pang mga mga ano sa buhay natin. Kaya nananawagan nga tayo dito, sa inyo na lang. Diba? Dapat ito mga kababayan, iniimbestiga ng Senado, ng lower house, ng Kongreso. Pero paano imbestigahan yan? Yung Speaker of the House, kasabwat din. Si Tambaloslos, sa bribe. Martin Romualdez, lahat sila. Ngayon, 3 na. Romualdez, si Yeda, yung kanilang anak, nandyan sa Kongreso lahat. I-ano ko pa ngayon, di pa natin nahimay yung mga kaputahan ng lahat ng mga yan. Sino na ang asahan ninyo? Ang Speaker of the House, pinsan. Ang may control ng pera ninyo. Ang presidente, addictus benedictus.
Ang First Lady Addictus, ang mga appointee addict. Ayaw nyo pa rin kumilos? Again, it's your choice. Hindi po ako titigil sa kaka-expose dito, pero sana naman magkaroon kayo ng konting tapang para sa susunod na henerasyon. Ang issue po dito ay hindi private. Na sinasabi nung Nina Tantoco, based din yan sa bilyonaryo, na hindi nga man lang ayusin ang kanyang pagbigay ng, well, sa comment yun, di ba? Sabi nga ni Edwin Namora dyan, baka yung nagsulat ng comment na yun, kasambahay niya, kaya ganun yung pag-compose, Jejemon, at hindi yung lawyer ang nag-release sana sila ng official statement. Blue Ribbon Committee. Di ba? Ano yan? Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Blue Ribbon Committee na yan dapat ang nag-iimbestiga dahil public officers o public officer etong si Dina Tantoco at yung mga kasama doon sa entourage. Kasama si Estrada, kasama si Escudero na tikom ang kanilang mga bibig. Imagine nyo, taong gobyerno, pero wala silang pakialam dito sa issue na to. So kaya nga dapat wala na lang tayo gobyerno. Bumalik na lang tayo sa barbaric age or sa stone age. Magpaka-barbaric na lang tayo, matira ang matibay. Kasi wala na pong kwenta ang gobyerno natin. Diba? Sabi ko nga, Senate Committee on Ethics and Privileges. Kasama dyan dapat, ang pag-iimbestiga dahil may mga senador na kasama bago nategi si Tantoco. Dapat silang imbestigahan kung sila ba ay gumamit din ng pulburon. Meron ba silang illegal activity na ginawa nung nandoon sila o nandito sila sa Beverly Hills? Another committee, sinabi ko na to kanina. Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. May illegal activities eh. Di ba? May namatay, may nabawian ng buhay. Sino pa asahan ninyo? Sige nga. Ano pa ang mga ahensya ng gobyerno ang pwedeng mag-imbestiga dito, mga kababayan? Sa House of Representatives, ayan ito. Saan na ba yun? Sinulat ko dito kanina. Oh, shit. Oh, shit. Nabasag. Oh, my God. Okay. Nabasag yung guasya ko. I need one. Okay? Noily, I need one. Punyema, sayang. Alright. Now, sa House of Representatives, sino dapat mag-imbestiga dito? House Committee on Government and Public Accountability. It's like Blue Ribbon Committee. Pero again, hindi yan sila mag-iimbestiga. Kasi nga, pinagtatakpan nga cover up nga House Committee on Ethics. Pare-pareho lang naman yan. May dangerous drugs din sila. Pare-pareho lang yan, mga kababayan. Pero walang mag-imbestiga. O Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Bongo. Yung mga kaalyado, hindi ko alam kung anong mga committee ninyo kasi tinignan ko yung website, wala pang mga pangalan. Blanco pa, nasa 19 Congress pa rin yung nakalagay doon. Ayaw nyo imbestigahan ito? Million or maybe billion ang ginastos nila nung pumunta sila dito sa Amerika. Sabi ni Christina, tama ka Miss Marlica, wala talagang maasahan dito. Kaya sana dyan na lang harapin at bigyan sila ng mananagot to si Dina Arroyo Tantoco. Maraming kasama to. Hindi pa lang natin, Diyos ko, nalungkot ako, nabasag yung pampabeauty ko para mawala na yung tamulmul ko. Anyway. Wala na rin maasahan sa AFP kung kakampi sila ng taong bayan, sabi ni OFW and immigrants. Ano ang komento nyo dito? Sabi ni Rosary, claro, everyone in that entourage ought you to be investigated. Yes. Diba? Paulit-ulit natin, dapat silang imbestigahan. Escudero. Ha? Kailangan ikaw ang mag-umpisa. Jinggoy. Bakit kayo tayo may kasama kayo doon?
Ano pang purpose ng pagiging senador ninyo? Tanggap kayo ng tanggap ng pera ng bayan. Sweldo ng bayan. Allowance, perks. Ayaw nyo gawin ang trabaho ninyo. Well, you know what? Sa totoo, nakakapagod na no? Wala pa, Ron Roda, hindi pa nakakaharap ni bangag si Trump. Tomorrow daw. I don't know. Wala nang pag-asa habang si bangag. Ay, nasa inyo yan. Tinatakot ng ICC warrant of arrest si Senator Bato ni Lucas Hudas. Kaya nga, yung mga Duterte-aligned senators, you have to do something. Wag na kayo maglaro, wag na kayo mamangka sa dalawang ilog. Kailangan nyo nang harapin, ipagtanggol nyo yung bayan. Kung kayo naman ay inelect ng taong bayan, wag kayong matakot. Ipatawag nyo si Lisa Tanas. Ipatawag nyo si Dina Tantoco Arroyo na umamin. Based sa report na siya ay nagsisesyon. Ipatawag nyo lahat. Nagpahiwatig na si VP hindi ko napanood, may bago ba si VP? Hindi ko napanood yung bago niya sa daig. Senator Robin Padilla, hindi ko pa pala siya na message. Message ko siya mamaya. Okay, nasa hig pa. Ayoko naman istorbohin. Diba? Sayang talaga to. Noily, I need one. Raimi. Raimi ba to galing? I need new one. Okay, saan ba to nabibili? Sa Amazon. Okay. Kung umamin, dapat mag-resign kasi bawal sa empleyadong gumamit ng illegal na droga, sabi ni Dennis Salit. Exactly, Palangga. Ayaw nga tanggalin ni Lisa Tanas. Ayaw nga tanggalin ni Bangag kasi nga baka nag-enjoy sila habang habang nasa Malacanang sila, session sila ng session, singot sila ng singot. If only Sara will call for people power, I'm sure everyone will come out. Kailangan nawala na si Palangga. Hair follicle tanan ng government officials, sabi ni Anthony Nicard. Ayun na nga. Dapat talaga hair follicle. Di ba hinamon sila ni Inday Sara? Hinamon din sila ni Pulong Duterte. Si Pulong, nakita mo, nagpa-hair follicle, di ba? Si Inday Sara, anong gusto sabi ni Inday? Mag-hair follicle tayo, mag-neurotest tayo. Pumasa ba, mga adik? Hindi. Sabi ni Meyer, in the first is, bakit nakapasok yung illegal na pulburo na yan? Hindi ba mahigpit ang US? Yun nga, mga Palangga. Ang question, kasi nga, meron silang, what's that? Immunity na meron silang immunity na hindi pwedeng checken yung kanilang mga bagahe. That's for the office of the president. Hindi natin alam kung saan nga ba galing yan. Kung galing sa Pilipinas o dito na binili sa Beverly Hills. Yun yung katanungan natin, di ba? Kailangan talaga may mag-lead. Kaya nga, kung sino man ang gustong mag-lead dyan sa Pilipinas para manawagan na bumaba na si Bangag, dahil kitang-kita nyo na adik po ang gobyerno ninyo. Adik, Bangag. Tapos tatanga-tanga pa rin kayo. Ngayon, binabaha kayo dyan dahil sa mga adik. Si Maharlikan, lumalawit na ang dila sa kadadaldal. Sinasalo na ang bala para sa inyo. Ulit-ulitin ko, 7 warrant of arrest, 4 na kaso, 1 case dismissed with prejudice. Gumagastos ang mga putang inang milyon-milyon pera ng bayan para gipitin ako, para gurgurin ako. Ano gagawin nyo? Anong gusto nyo? Ako gugurgur sa mga adiktos? Sobra naman kayo. Trabaho ko ba yan? Hindi ko dudumihan ang alindog ko para manggurgor. You have to speak up, get up, be brave. Ipagtanggol ninyo. At sinong dapat magtanggol? Ang mga supot na mga kapulisan. Ang mga supot na mga taga-AFP. Ang mga supot, lahat kayo dyan. Hanggat tumatahimik kayo, kayo lahat ay supot. Sabi ni Vega Warp, ideally kung matino ang gobyerno, yung scandal nila Palaka must be investigated through the Committee on Good Governance and House Committee on Ethics by come with Senate of the Philippines. Yun na nga. Kaso nga hindi matino, hindi nga tinanggal si Tantoco si Dina Arroyo. Wala ngang matino. Yung mga nahuhuli nga nagpulburon, nakasama nila na absuelto sa kaso. Pati mga religious sector, sabi nga, dapat ay makialam. Asan na ba yung mga Katoliko? Hindi naman lahat.
Dahil si father ng Cebu, di ba? Cebu ba yun? Yung kasama ni Atty. Ganjan. What's the name of the father? Pero nasaan na ang mga religious group? Sinisira na ang kinabukasan ng inyong mga anak, ng future ng inyong mga anak. Ayaw niya magising. Kailangan pa bang, what? Kailan kayo magigising pag si Pangulong Duterte hindi na makalabas dyan sa ICC? Dahil isa siya sa talagang unang tinarget dahil si Pangulong Duterte ang nag-expose ng pulboronic activity ni Marcos Jr. At ako naman na nag-expose ng video at ng authentication. Ito ang, sabi ko nga, mahal pala. This is the price I pay. Diba? Mahal ang makikipaglaban sa katotohanan. Pero kayo, ewan ko sa inyo. Kayo naman ang nahirapan, hindi naman ako. Minsan, yeah. Sabi ni Marigold, magrevolusyon na. Bayad na ata lahat, sabi ni Ashmay. Tapos itong troll na ito, teka, hindi sila lalabas. Ano daw? Si Father Siano. Yeah, si Father Siano nga. Okay, yung mga troll ni Bangag at ng mga Bangag Alpoterang, mga solisitera, igorgori natin. Ginanahan sila sa admin ngayon kasi nga nabibigyan sila ng what? Deputy Singhot Secretary, sabi ni Don Scorpion. Ay, nako. Sabi ni Alim tanong, saan ang galing? Yes, saan ang galing ang pulburon? Diba? Tinatanong na natin yan, pinuslit nila o dito nila? Butod na din ang mga kaparian. Grabe, kawawa ang Pilipinas. Until now, third world country, sabi ni Terence. Revolusyon na lang ang solusyon. Ubos na ang pera ng bayan. Ay, sabi ni yes, sabi ni Rex J. Yes, Deputy Social Secretary under ng Office of the President. Yun nga. Sino-sino mga nagpupulburon dyan? Para wala namang silbi ang mga binotong opisyal, parang lahat takot kay Bangag, sabi ni Jan Mareto. Dapat yung mga politiko, yung mga senador at kung nasa kongreso na Duterte aligned, dapat sila talaga ang magtanggol sa bayan. But look at that. I'm not giving up, Truth Bar. Yeah, thank you. I'm not giving up. Hanggang sa huling hininga ko, kahit ngayon paggoda ang lola ninyo, nag 3 hours vlog pa kami kanina with Edwin Amora. About Alpotera topic naman yun. You have to follow Edwin Hamora, Maui Spencer, Channel 167 sa kanilang mga YouTube and Facebook. Ito kasi dito sa channel natin, tutok tayo sa mga bangag. Parang ayaw ng mga Pilipino na umahon sa kahirapan, sabi ni Marigold. Wala nang batas na sinusunod. Dautel should be called out too. Well, kasama yan sa investigation sa Beverly Hills. If only those elected government officials have your guts, Miss M. Ay, nako palangga. Kung ako, sabi ni Lux Fortuna, sabi ko nga sa inyo, kung akong presidente niyo, executive number 1, bangin, gurgur ko lahat. Magpapahukay ako, dun ko lahat isushoot ng mga kawatan at mga adictus. Harsh talaga ako, kaya wag niyo akong gawing wag niyo akong gawing presidente. 'Di ba? Huwag niyo ako gawing presidente, lalaglag ko lahat 'yan. Mauubos sila lahat. Pati mga negosyante nakasabwat. Yeah, mas masahol pa ako kay Pangulong Duterte, tandaan niyo. Hindi ako nagbibiro. Kung may power lang ako, lahat uubusin ko, lahat ng mga addictus benedictus na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Yung mga politiko lang, yung mga nalulung lang sa masamang bisyo, i-rehab ko katulad ng approach ni PRRD. Pero lahat ng mga kawatan, isushoot ko sa bangin. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.